You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Praise the Lord. Praise, O servant of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun, sa sikat pa lang po ng araw, to its setting, the name of the Lord is to be praised. Tunay nga pong karapat-dapat sa pagsamba at pagpupuri ang ating Panginoon. Kaya sa umaga nito, set our heart na maging mapagpasalamat sa kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin sa nagbuo nagdaang isang linggo. Amen mo ba? Hallelujah. We thank you, Jesus, for all the things that you have done, Lord, in our life. We are blessed beyond because you are our God. You are our sovereign God. Thank you, Jesus. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Come on, church. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoon Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Come on, church. Ikaw ang naman, sabihin mo yan sa Lord, sa aming puso. Yes, Jesus. You're the only one. Problema ba'y dumating? Come on! Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ay, kung sumayaw mo kami, Lord! Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang come on! Ang sasambahin ko, Panginoon Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa ating puso. You're the only one. You're the only one. Problema ba'y dumating? Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Hanggang ako'y nawawala sa piling ko. Yes, Lord, kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako ko, panghahawakan ko, walang ibang Diyos katulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang, yes Lord, ang sasambahin ko, Panginoon Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw sa aming puso. You're the only one. Problema ba'y dumating? Magtitiwala ang salita mo ay pinagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila. Paano yung lipad ng agila? Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Ang kagalakan
pupurihin ko, ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoon Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw, Lord, sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, pagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Kung ikaw nagalak ang lahat ng dinalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Kung ikaw nagalak ang lahat ng dinalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Napapuri sa Kanya ay ibigay. Ibigay mo, kapatid. Hawitan siya, purihin siya, buwalhatiin siya. O wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Hawitan siya, purihin siya, buwalhatiin siya. Kung ikaw nagalat ang lahat ng dinala, purihin ang Diyos na may kagala. Sumigaw! Sumigaw! Galat ang lahat ng dinala, purihin ang Diyos na may kagalakan. Tunay nga po, na sa ating pagpupuri sa ating Diyos, merong kagalakan, merong pagsigaw, sapagkat siya'y marapat na sambahin. Amen! One, sumigaw! Sa galak! Sumigaw! Sa galak! Sumigaw! Sa galak! Sumigaw! Sa galak! Ang lahat ng dinala, purihin ang Diyos na may kagala. Kaya sumigaw! Sumigaw! Sa galak! Ang lahat ng dinala, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! 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 Sa galak! Sumigaw! Sa galak! Konti pa! Sumigaw! Sa galak! Sumigaw! Sa galak! Sumigaw! Sa galak! Ang lahat na kilala, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Ang lahat ng anak ng Panginoon! Woo! We praise you, Lord! We praise you, Jesus! We praise you, Holy God! You are worthy to be worshipped. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. You are worthy, Lord. Worship you. Come on, church. Purihin mo ang Panginoon ng iyong buong lakas, ng iyong buong buhay, sapagkat siya'y marapat sa pagsamba. Sa kabila ng ating karumihan,
Dahil kanyang inibig, nilinis ng kanyang banal na dugo. And our response of all the things that He has done in our lives is to praise Him and adore and worship His holy name. Sukdulan ang pag-ibig at biyaya ng ating Diyos. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng at wagas mo pagsintaan. Thank you, Jesus. Habang wala kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan, come on, kapinan mo ang Panginoon sa umagang ito. Kahit minsan di na bailan ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo. Salamat sa pag-ibig mo, Diyos. Purihin ka ang walang salang manunubos, ang umako ng parusa nararapat sa oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Anong habag sa tulad ko'y lawan ang iyong pilan at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na kahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa tuturang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sunod biyaya. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-ibig mo. Oh, susulan. Hallelujah. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang thank you, Jesus. Niyakap mo ako sa aking karumihan.
Pinipin mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kalumihan. Pinipin mo ako nang di kayang tumbasan. Oh, Diyos, at pagwira na kahit minsan pinagahirapan sa banayan kay walhatian. Salamat! Iyaya mo, O Diyos, mas malawak pa sa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa tumulang biyaya mo. Ikaw, Diyos, Church, kung makikita lang natin kung gaano ang sugdulang pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat, sa kabila ng ating kasalanan, walang malaki na kasalanan sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil sa wagas ng pag-ibig sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, napako at muling nabuhay para sa atin. And that is salvation na nanggagaling lamang sa Panginoong Jesus. We are cleansed not because of our good works, but because of His love and mercy and grace that He given to us. Kaya ang pagsamba sa Panginoon ay marapat nating ibigay. Maaaring isa pa, awitin natin ito. O Diyos ng katayo. Sabihin niya sa Panginoon, nung may bumong pasasalamat, Lord, salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa balang mong dugo. Sapagkat ako ay nalinis dahil sa pag-ibig mo. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos, nakaibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sugdulang biyaya mo. Magandang umaga po sa ating lahat. Malamig po ba ang umaga? Malamig pa po yung hangin, no? Salamat kay Lord. Sabi ko, sana naranasan ko to nung December. Parang hindi natin masyado naranasan yung ganyan lamig nung December po, no? May init. Parang summer nung December, tapos ngayon yung winter. Pero grabe ang lamig. Hindi na kami nagbibintilador. Kayo po ba? Opo, kasi maganda po yung nakakatipid tayo sa kuryente. Amen, di ba? Saya yun. Sana pagdating nung Meralco bill, ay tama naman yung no? Oo, magulat tayo. Ha? Ano nabawas? Ganyan po. So, ayan, pag-pray na lang din po natin kay Lord yung Meralco bill. Ayan, ano tayo? Ang mensahe po ng Panginoon ay the danger of spiritual blindness. Come on. Last Sunday po, ang mensahe po ni Lord sa atin ay about po sa vision of life. Amen po. Saan po sinabi po ni Jesus
The eye is the lamp of the body. Jesus uses the eye as a metaphor for our inner vision, mindset, or focus, which acts as a lamp, giving light to our whole person, body, mind, and soul. Yung mata po, ang nabibigay ng liwanag sa ating buong pagkatao. Ngayon po, kung ang mata ang nagsisilbing ilaw na nagbibigay sa direksyon sa buong pagkatao natin, sa isip, sa puso, at sa kaluluwa, paano naman po kung ang ilaw na iyon ay matakpan o mawala? Amen? Kaya ang mensahe po ni Lord sa atin ngayong araw ay nagbibigay po ng babala. The danger of spiritual blindness. Ang pangangib ng pagiging bulag sa katotohanan, bulag sa pag-ibig ng Diyos, at bulag sa plano niya para sa atin. At sabi po dito, it doesn't matter kung nakakakita ka physically o hindi. Ang mas mahalaga po ay kung bukas ba ang iyong spiritual eyes. Amen? Kasi po kahit gaano karaming salita ng Diyos po yung ating marinig, kung sarado naman po ang ating pananaw, bulag yung ating pangunawa, o malabo po yung ating paningin, wala po itong patutunguhan. Amen? Mapapansin po natin, napakarami na pong mensahe ang ating napakinggan. Napakagaganda. Alam niyo po yung kapag in-apply natin, feeling ko mapupunta na tayong langit eh. Alam mo, mapupunta na dapat ng langit yung goal natin. Tama po ba? Pero bakit marami na sa kabila ng mapakinggan yung mga tamang mensahe, katotohanan, ay nagkakasala pa rin? Diba? O di kaya, nagagalit pa rin. Hindi po, yung tinutukoy ko pong galit dito ay hindi yung galit na gumawa ng mali yung pamilya mo, yung anak mo, nagalit ka. Hindi po yun. Ano po, natural lang nga po na magalit tayo kapag may maling ginawa. Tama po? Sabi lang sa Bible ay, huwag kang magkakasala. Amen? Pero yung nagagalit ka pa rin sa mensahe ni Lord, bakit ako na naman? Di ba? Bakit pinapatamaan ako nito? Ganyan, ba? So, sa kabila po ng mga mensahe na ating napapakinggan, marami pong bumubulag sa atin. Amen. Amen? At sabi nga po ni Lord sa Kawikaan, without vision, the people perish. Amen. Kapag wala kang malinaw na pananaw mula sa Diyos, ang madali po tayong maliligaw. Amen. Lalo na po yung ating mga pananaw sa buhay, magiging mali po palagi yan. Kasi nga, hindi natin nakikita yung pananaw ng mula sa Diyos. Amen po? Hindi po sapat na nakakarinig lamang po tayo ng salita ng Diyos. Kailangan po ito ay pumasok sa ating mga puso at magbigay ng direksyon sa ating mga hakbang. Amen? Kung ang iyong spiritual na mata ay malabo, amen. Ako po malabo na yung mata ko physically. Kapag tinanggal ko po ito, hindi ko na po makikilala ang mga mukha ninyo. Sobrang blurred na po. At yung mga salita, hindi ko na rin po ganung mabasa. Masakit na po sa mata. Diba? Kung malabo ang ating mata, mahirap. Ganon din naman po spiritual. Kung malabo yung ating mata, mahihirapan din po tayo. Hindi po natin makikita yung mga babala ng Diyos. Hindi natin mauunawaan yung kanyang gabay. Hindi natin maririnig. Hindi natin malalaman. Amen? Hindi mo mararanasan ang kalayaan na dulot ng liwanag ni Kristo. Yung malaya kang makagalaw, malaya kang makakilos. Kapag malabo ang iyong paningin or wala ka talagang makita, mahihirapan kang gumalaw. Amen po? Kaya po ngayong araw na ito po yung mensahe ni Lord para sa atin. Para buksan po natin ang ating mga spiritual na mata. Alisin natin yung spiritual blindness. At tanggapin po natin ang liwanag na namumula kay Kristo. Lahat po tayo ay manalangin. Yes, Lord God. Father God, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ibinigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo, sa pag-ibig mo. Salamat, O Diyos, na narito ang bawat isa sa amin upang mapakinggan ang iyong salita. At sa oras po na ito, kami po ay patuloy na makikinig sa iyong salita. Ikaw lamang po nawa ang marinig, ikaw lamang po ang mahayag, ang madakila at mataas. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Ano nga ba ang spiritual blindness? Marami po ang tao ang nakakakita with their eyes open wide. Tama? Nakakabasa ng Bible, nakakarinig ng preaching, pero hindi po nila naiintindihan o naa-apply sa buhay nila ang kanilang natututunan. At dahil nga po yun sa spiritual blindness. Ito po yung ilan sa mga halimbawa ng spiritual blindness.
You hear God's word, but you don't understand. You see God's works, but you don't recognize His hands. Hindi mo kinikilala ng gawa ng Panginoon yun. You experience blessings, but you don't acknowledge the source. Hindi mo ina-acknowledge na kay Lord galing yung blessing na yun. Diba? Nakakaranas ka ng biyaya, pero hindi mo pinapasalamatan ang Panginoon. Sabihin mo pa, ay, naghihirap kasi ako, nagsikap kasi ako, kagagawan ko to, kaya ako ay sagana. Amen po ba? So, ganyan po yung mga spiritually blind. You face trials, but you don't discern God's purpose behind them. Yung nakakaranas ka ng mga pagsubok, pero hindi mo alam na may purpose si Lord behind those. Madalas, nagagalit pa nga. So, you hear correction, but you don't humble yourself to change. Ito po yung madalas. Tinatama na, pero prideful pa rin. Di ba? You enjoy pleasures, but you don't consider eternal consequences. Nag-enjoy ka sa laman. Sa gawa ng laman. Pero hindi mo naiisip na meron niyang eternal consequences. Amen? Ito pa yung pinakamalala. You live in sin. Namumuhay ka sa kasalanan, but you don't realize it's separating you from God. Inilalayo ka na ng kasalanan na yan sa Panginoon. Hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa nare-realize. Tapos magtataka ka, bakit ikaw ay dumaranas ng mga problema. Naunawaan po ba natin? At marami pa po yan. Mga halimbawa ng spiritual blindness. Pero dapat po makita natin, it's not about the eyes failing to see. Hindi yan sa mata mo lamang na hindi nakakakita. It's about the heart refusing to submit. Amen? Jesus often rebuked the Pharisees dahil dito. They had knowledge of the scriptures, pero bulag sila sa katotohanan na si Jesus na ang Mesiyas na kanilang hinihintay. They could see miracles, pero hindi nila nakikita yung significance dahil nga po blinded sila. So sabi po dito sa Matthew, though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. Nakakakita sila, pero hindi nila nakikita. Nakakarinig sila, pero hindi nila naririnig or nauunawaan. Amen? Sabi pa po ni Jesus sa Juan chapter 9, nabanggit na rin po ito sa mensahe last Sunday. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Grabe, no? Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at siya ay kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag din kami? Sabi niya. Ang sagot ni Jesus, kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, nananatili kayong may sala. Jesus is teaching that true sight comes from humility. Ang totoong paningin ay nagsisimula o nanggagaling sa kababaang loob. Those who admit that they are blind, meaning they recognize their need for Jesus, ay makaka-receive ng paningin. Amen po ba? Kung aaminin mong ikaw ay bulag spiritually, kinikilala mo na kailangan mo si Jesus, makakakita ka. Amen? But those who claim they already see, katulad itong mga pariseyo na ito, alam nila ang scriptures, pero nireject pa rin nila si Jesus. They remain guilty because their pride keeps them from the truth. Their pride keeps them blind. Amen? That is because of their pride. Spiritual blindness is not about the eyes, but about the heart that refuses to see Jesus as the Messiah. Amen? Signs of spiritual blindness, yun nga po, number one na talaga is pride. Thinking you already know everything, so you stop listening. Yung nagsisimula pa lang, sabihin mo, ay, alam ko na yan. So dahil doon, ibablock mo na yung paninig mo at hindi ka na makikinig. Parang mga anak natin, di ba? Pagka sinasermonan mo na, ay, alam ko na sabihin ni nanay. Di ba? Ganon din naman po tayo ng mga bata tayo. Tama po ba? Pag sisermonan na tayo ng mga magulang natin, sabihin natin, ay, alam ko na yan. So, ano na, kahit wala ka pang headset, no, nung time na yun, wala pa kami mga headset,
sarado na yung pandinig natin. Tama po ba? Kapag nakakarinig na ng sermon. So, ganun din naman po, kapag salita ng Diyos yung pinag-uusapan, madalas, dahil sa pride, umiiral yung pride natin, sinasaraduhan natin yung ating pandinig. Amen? Then, another sign is ignorance. It's choosing not to learn or understand God's truth. Yung pinili mo na huwag pakinggan, huwag mong alamin ang katotohanan sa salita ng Diyos. So that is ignorance. Parang katulad ng pag-ignore. In-ignore mo. So ayun nga, mas pinipili mong hindi na lang malaman kung ano ang totoo. That is ignorance. Next is complacency, yung kampante ka na, komportable ka na sa kasalanan at sa isip mo ay okay lang yan. And then disobedience, yun nga, kasama niyan yung rebellion. Hearing God's word but refusing to obey. Amen? Spiritually blind, sabi po niya, kapag bulag ka spiritually, you walk in darkness. You stumble, you get deceived, and then eventually, you get destroyed. Pero kapag bukas ang iyong spiritual eyes, you walk in the light of Christ. You see danger ahead. You discern truth from lies, and you live with clarity and purpose. That is kapag bukas ang iyong spiritual eyes. Amen? Kapag bulag ka spiritually, hindi mo po makikita ang danger na nasa harapan mo. You become complacent or kampante sa Tagalog, di ba? You become comfortable thinking that everything is fine, pero ang totoo, you are already in danger. So minsan nakala pa natin we are safe, pero hindi pala. We ignore the warnings of God thinking God understands. Yan po yung mga spiritually blind. We get comfortable in sin thinking okay lang yan. May iba pa nga po, nag-iisip na dahil nag-pray sila, automatic, papayagan na ni Lord yung kanilang kasalanan. O di kaya papayagan na sila ni Lord na manatili sa kasalanan. Pero tandaan po natin, God will never tolerate sin. Right. Yes, God hates sin. Ito kasi yung madalas na sinasabi ng mga namumuhay sa kasalanan. Si Lord, galit sa kasalanan, pero mahal naman niya yung sinner. Totoo. Amen? God hates the sin and He loves the sinner, but He will never tolerate you to sin. Kasi kung talagang mahal ka ni Lord, hindi niya hahayaan na ikaw ay mapahamak. Eh di ba nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung hahayaan ka ni Lord na mamuhay sa kasalanan, sa parang mo na rin sinabi na hinayaan ka ni Lord na mamatay. But no, hindi hinahayaan ni Lord na ikaw ay manatili sa kasalanan. Amen. That spiritual blindness keeps you to sin. Spiritual blindness keeps us in darkness. Yung darkness na yon, kung hindi natin iiwasan, yun po yung magdadala sa ating kapahamakan. Amen? Kaya nga po napakahalaga na dapat malinaw ang ating paningin. Kapag bukas ang ating spiritual eyes, makikita natin ang danger bago pa man tayo madapa or mahulog sa hukay. Makikita natin yung mga babala ng Diyos. Maririnig natin ang kanyang tinig at makakalakad tayo sa kanyang liwanag. Amen? Again, God will never tolerate sin. Marami dito, marami na, alam niyo naman po, sa mundo natin ngayon, talagang pasama ng pasama. Alam niyo po yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, tapos sasabihin nila, pinayagan sila ni Lord. In Jesus' name, God will never allow you. Because God loves you. Amen. And if God loves you, He wants you to be saved. Amen. At wala pong makakapta sa langit kung ikaw ay nakikipagrelasyon sa kapwa mong kasarian. Sinasabi ko lamang po ang katotohanan dahil ayaw nating tayong lahat ay mapahamak. Amen? Kaya nga po napakahalaga ng ilaw ng ating katawan. That is our eyes. Amen. Dapat buksan natin ang ating paningin. Bukod sa physical eyes, meron tayong spiritual eyes na tinatawag. At yan nga, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. Kung maliwanag ang iyong paningin, maliwanag din ang iyong buhay. Pero kung balag ka spiritually, darkness ang pumupuno sa iyong
buong pagkatao. Amen. That's why spiritual blindness is so dangerous. Hindi lang po ito tungkol sa hindi mo makita ang tama, kundi tungkol sa pagpayag mong lamunin ng kadiliman ang buong pagkatao mo. Sinasabi natin dito, spiritual blindness is hinahayaan mo ang buong pagkatao mo na lamunin ng kadiliman. That is spiritual darkness. So ngayon, ano ba yung consequences ng spiritual blindness? So may babasahin po tayo maising kwento sa Mateo chapter 25. Sabi po dito, ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal, grabe no, hangal, at ang 5 naman ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Hindi ko po alam yung custom ng panahon nila kung bakit kailangan maghihintay sila ng gabi sa lalaking ikakasal. Ano po, baka ganun talaga, yung lalaki yung hinihintay. Kasi ang alam ko dito sa atin, babae yung hinihintay, di ba? Dapat babae yung huling darating. Pero sa kanila po, parang lalaki, no? Ayan, so sabi po dito sa kasunod, ngunit, ayan ang hating gabi. Nang hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. So pasigaw po yan. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sabi ng mga hangal sa pantadalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ang matatalino. Talino nga, no? Kaya tumakad ang 5 iyon, 5 dalaga na iyon, upang bumili, ay hindi pa ba? Ayan, upang bumili ng langis. At habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman na ang iba pang dalaga. Sabi nila, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Yan, nakikiusap sila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos ito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Nakakalungkot kasi yung 10 dalaga, handa naman sila. Kasama yung 5 dalagang hangal daw, hangal. Bakit sila natuguri yung hangal? Eh kasi hindi sila nagbaon ng extra langis. Grabe po, no? Pero ito yung nakakalungkot sa ang katotohanan. Tayo po itong 10 dalaga na naghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo. Pero, nasa sa atin kung saan ka kabilang. Kasama ka ba dun sa 5 hangal o sa 5 matatalino? Ang sakit, diba, kapag tinawag kang hangal. Bakit naman? Eh, sama-sama naman kami naghihintay. Nabala, sa church tayo. Lahat tayo naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Pero merong maiiwan. Merong hindi kilala. Naunawaan po ba natin? Ang kwento po ng 10 dalagang ito ay hindi lang tungkol sa ilawan o sa langis. It's about vision and readiness. Amen. Yung 5 matatalino, naisip nila na baka posibleng ma-delay yung groom, kaya nagdala sila ng extra oil. Ibig sabihin, bukas ang kanilang spiritual eyes. Yung 5 mangmang, o yung hangal, bulag sila sa reality ng paghihintay. Akala nila sapat na yung konting langis na dala nila. Amen? So dahil sa kanilang spiritual blindness, naging kampante sila, at nung dumating na nga ang groom, which is si Jesus Christ, nahuli silang hindi handa. Doon nakita, hindi pala sila handa. Masakit yun kasi parang, naghintay naman kami, Lord, nagtsaga naman kami, nakipuyat naman kami, kaya lang naubusan kami ng langis. Mamamatay na yung ilawan namin, so kaysa naman sa mamatay ng tuluyan, ay bumili sila ng extra langis. Noon naman po ba natin? So hindi naman sila, parang, ang tawag doon, walang ginawa. May ginawa naman sila. Pero hindi po sapat yung ginagawa lang natin. Kailangan po kasi handa tayo talaga, physically, mentally, emotionally, and spiritually. Yung bago ka umalis, dapat alam mo na
okay kaya itong dala ko? Sapat kaya yung dala ko? May pangkain kaya ako? Pag nagutom ako, may pangkain kaya ako? Pag nauhaw ako, may tubig kaya ako? Naunawaan po ba natin? Hindi yung pagdating yung church, hala, nagugutom ako, walang pagkain sa church, uwi muna ako. Naunawaan niyo po ba? Amen? Ito po ang panganib ng spiritual blindness. Akala mo, everything is fine. Pero in reality, you are in danger. Naririnig mo ang salita ng Diyos, pero hindi mo nakikita ang urgency. Naghihintay ka kay Jesus, pero kung wala kang preparation, mamamatay ang iyong ilawan. Kaya nga marami nasasabi, burn out na ako. Nakakalungkot man kahit mga Christian. Nag-burn out? Eh bakit? Wala kasing langis eh. Ano ba yung langis? Diba the Holy Spirit? Amen. You need the Holy Spirit. Amen? Para sa pagsalubong mo kay Kristo, makilala ka niya. Because you have the Holy Spirit na iniwan ng Panginoon para sa atin. Pero kung hindi mo isasama ang Holy Spirit sa lahat ng iyong gagawin, paano ka makikilala ni Kristo? Amen? Yung foolish virgins may ilawan pero walang pangpaliwanag. Yun nga po yung Holy Spirit. Yung spiritually blind, may mata pero walang vision. Kaya ang ending, pare-pareho po silang nauwi sa kadiliman. At ayaw mo niyan. Amen po? That is also the danger of ignorance. Nakita po natin sa kwento how ignorance can kill us. Sa totoo lang po, innocence is not a sin. Diba? Inosente. Wala kang alam. But, and also, God will not condemn you sa hindi mo naman alam talaga. Amen. But ignorance is dangerous. It keeps you blind to truth and vulnerable to deception. Sabi ko, ignorance is about not knowing the truth. Innocence is about not being guilty of wrongdoing. Wala kang ginawang mali. Amen? Someone can be ignorant but not innocent. Example po, doing harm without realizing it. Yung may ginawa kang mali na hindi mo naman na-realize. So, but then, someone can be innocent but not ignorant. Meaning, alam mo, you know the truth, pero wala kang ginawang kasalanan. You are blameless and pure. Ignorance is a lack of knowledge. Innocence is a lack of guilt. Wala kang guilt. Amen? In the Bible, ignorance may excuse but does not justify sin. Ano po? Sa Biblia po, sabi po sa Acts chapter 17. Sandali lang po, buksan ko lang. Acts chapter 17 verse 30. In the past, God overlooked, hinayaan niya yung mga ignorance. Such ignorance. But now, He commands all people everywhere to repent. Ngayon kasi alam na natin yung katotohanan. Amen po ba? So dapat po maunawaan natin that ignorance is not innocence. It still requires correction. Amen? At wag nga po natin i-ignore ang katotohanan dahil nandiyan na siya sa ating harapan. Amen. Innocence is freedom from guilt or shame, a state of purity bago ka pa magkasala. So pure ka, wala kang kasalanan. Sabi nga po sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Si Lord po ang nasasalita dito. Ignorance leads to spiritual stagnation and ultimately perishing. Ayaw na ayaw po ng Diyos na tayo ay maging ignorante. Amen. Amen? Amen. Alam na po natin yung totoo. Nasa atin na ang katotohanan. Ang kailangan na lamang po natin ay tanggapin ito at pamuhayan. Amen? Be spiritually enlightened. So how? Paano? Siyempre, pray. Pray for enlightenment and discernment. Allow the Holy Spirit to guide us into all the truth. Amen? Meditate on God's Word. Napakasimple po, di ba? It's basic. Yan yung lagi ang sinasabi. Basic. Basic na kailangan gawin ng mga Kristiyano. And then walk in faith, not just by sight, not just in sight. Huwag ka lang maglakad sa nakikita mo. Maglakad ka sa pananampalataya. Ang pananampalataya
mananampalataya ay nananampalataya, nagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo nakikita. Amen? Kaya nga po sabi Lord, mapalad ang hindi nakakita, ngunit nanampalataya. Amen? So physically, ito po yung kailangan natin gawin. We have to be prepared physically, spiritually, mentally, and emotionally. So physical, we need to live a disciplined life, honoring God with our body. So wag natin hahayaan na mawala yung honor ni Lord. Hindi natin ma-honor si Lord because of our body. Ano ba yung mga pwede mong gawin sa katawan mo na makakapag-alis ng honor kay Lord? Diba? Marami yun. Yung number one na kailangan natin ingatan talaga is yung image na pinoportray natin. Ano bang image? Pag ang tawag dito? Nag-eyeliner ba ako ng sobrang itim dito, yung mga guhit-guhit na ganyan? Anong makikita nyo sa akin? Diba rakista na? Dagdagan pa natin ng itim na lipstick, dagdagan ko pa ng mga knuckles, ng mga metal na mga, ano doon, borloloy. Hindi kasi ako mahilig talaga doon eh. Mga hikaw, ganyan. Tapos black na jacket, di ba? Ano yung nakikita nyo doon? Metal, rock, mga ganyan, mga rebellion, mga ganyan. Kasi talagang kami, ang portrayal talaga ng mga ganon talaga nagre-rebelde. Kadalasan kasi talaga, once na nagganon yung isang kabataan, ay may problema po sa pamilya. It's either lack of love, lack of knowledge, lack of acknowledgement, understanding sa loob ng pamilya, hindi nila ma-feel na sila is safe, so sa labas nila hahanapin yung kanilang kailangan. And madalas, ang nagiging kaibigan is mga nagra-rock nga. Ganyan. Kasi bakit? Ano yun eh, it portrays, yung parang all out nila yung kanilang sarili. Once they do that, yung parang feeling nila, ang ganda nila, ang galing nila, ganyan. Ano pa ba? Matapang sila, ganyan. Kahit sa totoo, sa loob ng bahay, sisiw sila, di ba? Yung mahiyain, matatakot sa magulang, yung mga ganun po, di ba? Pero pag sa labas, feeling mo, sigang-siga, lahat, kalaban, ganyan, no? O ganun yung mga galawan. Pero pag sa loob ng bahay, hindi makagalaw, di ba po? So yun, ilang example lang naman yun. Pero yes, if you see me dressed like that, hindi nyo iisipin na Kristiyano ako eh. Tama po ba? Because of the image. Ibang image kasi yung makikita nyo sa akin. So, ganun po lagi natin sinasabi sa inyong lahat, sa mga kabataan, sa ating lahat, we need to be careful kung anong image yung ating pinoportray. Amen po ba? Amen. Magpakulay ako ng buhok dito, orange. Orange? Pink. Ano kita, baka Lady Gaga sabihin nyo sa akin. Babae po ako. No, di ba? So, wag po natin hayaan na maging iba yung makikita sa atin. Dapat si Lord. Amen? Amen. Spiritually, we need to keep our faith strong. We need to always pray, read the word, and obey. That is important. Amen. Don't forget to obey the word na binabasa mo. Hindi po sapat na nagpe-pray ka lang, hindi po sapat na nagbabasa ka lang, dapat ginagawa natin. Amen. Mentally, we need to guard our thoughts. Sabi nga, guard your heart. Renew your mind with God's truth. Amen? Renew your mind. Baguhin mo ang takbo ng iyong kaisipan sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Then emotionally, be steadfast, not easily swayed by fear or discouragement. Ito kasi yung madalas dito bumabagsak eh. Dahil na-discourage sila, wala na, titigil na lang. Ay, wala naman nangyayari. Hindi naman yata talaga ako naririnig ni Lord. Ano na lang, ganito na lang gagawin ko na lang gusto ko. Kasi gusto naman daw ni Lord, maging masaya ako. So, yun lagi sinasabi ng mundo to eh. God wants you to be happy. God wants you to be blessed. Ganyan, di ba? Totoo naman. Kaya nga lang, ang problema, ang pinamumuhayan ng mga tao, kung anong gusto nilang gawin. Kasi nga, God wants you to be happy. Oh, God wants me to be happy. Ganito yung gagawin ko kasi dito ako masaya. Di ba po? So, dapat maging malinaw na hindi iyon yung tinutukoy. So, God wants you to be happy. God wants you to be saved. Amen. Amen? Kaya nga po, buksan natin yung ating paningin sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos. So that our lives may be filled with His wisdom, direction, and hope. Unawain po natin, kailangan maging bukas ng ating spiritual eyes, hindi maging bulag sa katotohanan. Kung ang sinasabi ng katotohanan ng Diyos ay masakit para sa'yo,
tanggapin mo. Huwag mong tanggihan, tanggapin mo. Amen? Para nang sa ganon, mabago ka. Nang sa ganon, mamuhay ka nang naaayon sa kalooban ng Diyos, lakaran mo yung kanyang liwanag, at mapunta ka sa kalangitan pagdating ng panahon. But eto nga po, alalahanin natin yung 10 virgins. 5 mangmang, 5 matalino. Sa paghihintay natin sa Panginoon, sana nandun tayo sa matalino. Meron tayong extrang langis. We always prepare. Physically, mentally, emotionally, and spiritually. Prepare yourselves for the coming of Jesus Christ. Kasi malapit na. Alam naman nila darating yung groom. Pero walang nakakaalam kung anong oras. Walang nakakaalam. Kaya nga sabi po, we need to be prepared. Ihanda na po natin yung ating mga sarili. Yung ating puso. Yung ating isip. Ano yung gagawin mo habang naghihintay ka sa pagbabalik ni Kristo? Mamumuhay ka pa ba sa buhay na nakasanayan mo sa mga bagay na gusto mo lang gawin? O mamumuhay ka na naaayon sa kalooban ng Diyos? It's up to you. It's your decision. Kung doon ka sa mangmang o doon ka sa matalino. Amen? So kaya sa oras po na ito, tayo pong lahat ay manalangin. Ibigit po natin yung ating mga mata. At ilapit po natin kay Lord yung ating puso. If you want to be saved, kung gusto mo sa pagbabalik ni Kristo, ikaw ay kanyang kilalanin at tanggapin at makapasok ka sa kanyang kaharian. Ilapit mo sa kanyang iyong puso sa oras na ito. Ipalinis mo sa kanya. Humingi ng tawad kung kinakailangan. Nang sa ganon, sa pagbabalik ng ating Panginoon, kilalanin ka niya, tanggapin ka niya, at makasama ka sa kanyang paghari. Sige kapatid, manalangin ka sa oras na ito. Alam po namin na mahal mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya't labis kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig. Sige kapatid, manalangin ka sa Panginoon. Kausapin mo siya ng buong puso. Hilingin mo na nawa sa kanyang pagbabalik, ikaw ay kanyang makilala. Hilingin mo na nawa ang banal na Espiritu ay samahan ka at gabayan ka habang ikaw ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Nilagam mo ako sa aking buhay. Inibig mo ako nang di kaya isa. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya.
karumihan, inibig mo ako. Ay, kapatid, ilahas mo, tinig mo, sabihin mo sa iyo. Pasalamatan mo siya sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pag-iakap sa iyo, sa kanyang pagtanggap sa iyo, at sa kanyang pagliligtas sa iyo. Salamat o Diyos sa kabutihan mo. Inibig mo ako, nalihan Minsan pa niyakap mo. Inagap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako, nalihan Niyakap mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. ibig mo ako. Minsan pa niyakap mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa tungtulang biyaya mo, oh Diyos. Inibig na Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa tungtulang minsan pa. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa tungtulang biyaya mo, oh Diyos. inibig na Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa tungtulang biyaya mo, oh Diyos. Salamat sa tungtulang biyaya mo, Jesus. Salamat sa tungtulang biyaya mo. Sino pa din mo pasalamat ka sa Panginoon? Salamat sa kabutihan mo, Diyos. Ay, napakabuti mo, Diyos. Ikaw ay tunay na tapat. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig mo ay wagas, O Diyos. Kaya lubos kami nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan, sa pag-ibig, sa kaligtasan, O Diyos. Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Pagkakaroon mo, Panginoon. Purihin ka. Pakilangan mo, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon.
we praise. At sa oras na ito, Panginoon, nawa, nabuksan po ang aming mga spiritual eyes. Makita po namin nawa ang iyong katotohanan. Ang kaligtasan na iniaalok mo po sa bawat isa sa amin. At nawa, Lord, makita rin po namin ang kapahamakang magiging dulot kung kami ay magpapatuloy sa kasalanan. Sa inyo po namin lubos tinitiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang patuloy na kumilos, magpakahayag, at magligtas sa amin, Diyos. At lubos kami nagpapasalamat dahil sa mga mensahe mo na amin napapakinggan. Napapatunayan po namin na kami ay yung tunay na mahal, na hindi mo kami nais na mapahamak. Kaya Panginoon, sa inyo lamang po namin pinagkakatiwala lahat sa aming mga buhay. Ikaw po yung gumabay sa amin, ang mangusap sa puso at sa isip na bawat isa sa amin. Ang sumama sa bawat isa. Ano man ang aming gagawin, saan man kami magpupunta. Samahan mo po nawa kami, Banal na Espiritu. Nang sa ganoon, sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus, kasama ka namin at makasama kami sa pagliligtas ng Panginoon. Nawa ang bawat isa sa amin ay makilala mo, Panginoong Jesus, pagdating ng panahon. Dahil wala po kami ibang hangad, kundi ang makasama sa iyong pagliligtas, makasama sa iyong kaharian, makasama sa mga anak mo na magdiriwang sa iyong kaharian, Panginoon. Sa iyo po kami lubos na nagtitiwala. Ang pangalan mo lamang ang aming patuloy na itataas, sasambahin at nadakilain. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen! Amen! Salamat po sa Panginoon sa kanyang mensahe at lahat po tayo ay makakaupo muna.